Yan. Hi, good evening po sa inyong lahat. And tonight, this is our first lesson. At ituturo ko sa inyo yung pinaka-basic, anumang level po ninyo, yung mga importante at dapat nyo munang malaman bago kayo tumugtog ng piano or keyboard. This keyboard is a 61 keys. So, ibig sabihin nito, or 61 notes. First things first, ang i-require ko sa inyo, bago kayo matuto ng piano ay of course, kailangan nyong bumili ng inyong sariling piano. Why? In order for you, kung ano man ang matutunan mo later on, ay may-apply mo ito agad-agad. Okay? Una, sa pagbili ng piano, ito yung mga bagay na kailangan mong i-consider. Dapat yan. Kung maaari, 61 keys iyan or 61 notes. Kung bibilangin mo, magmula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang dito, 61 yan. Merong tatlong klase yan. Meron yung 88, yung mas mahaba. Madalas, sa 88 keys, weighted or pag prines mong ganon, almost kalintulad siya nung acoustic piano. May bigat, kumbaga. Tas another thing, number 2, na kailangan mong tandaan kapag bibili ka ng iyong sariling piano, dapat ay touch sensitive. Anong ibig sabihin nun? Touch sensitive, kapag prines mong ganon, o kaya pag prines mo ng malakas, parang tambol ba? Pag prines mo ng malakas, malakas din ang labas ng tunog. Hindi siya flat. Parang ganito, pag prines mo ng soft, soft lang yung tunog niya. Mahina lang. Pag nilakasan mo, malakas din. Diba? Ganon. So that is touch sensitive. Dapat may feature na ganon. Alam ko yung mga basic na piano na binibenta sa labas, kagaya ng mga nagbabahay-bahay, madalas doon, pag prines mo siyang ganon, flat yung sound na, press mo ng soft or press mo ng malakas, yung tunog niya, same level. Or tinatawag natin na flat. So dapat, ang piliin natin sa pagbili ng piano ay touch sensitive. Yung kapag prines mo ng mahina or malakas, sasabay yung tunog niya according dun sa force na ibinigay mo. Okay, tandaan nyo yan. However, may caveat yan kasi kapag touch sensitive, of course, medyo may kamahalan ng konti. Ganun na tipo na flat, ay of course, mura. Makakabili ka ng mura. So, pinaka-tip ko, depende, alamin kung ilan ang budget po ninyo. Sige, proceed na tayo sa tutorial natin. Lesson 1 natin, basics of piano. Unang-una, wag mong madaliin. Kailangan mo itong pinakamatutunan. Ayokong makumit mo yung mistakes ko noon eh. Una, first lesson na kailangan marunong kang pangalanan bawat note. Okay? Kailangan matuto mong pangalanan. Pag tinuro ito, anong note yan? Alam mo kaagad na C yan. Pag tinuro ito, anong note yan? Alam mo kaagad na D yan. Pag tinuro to, alam mo kaagad na F sharp yan. Okay? Paano mapangalanan? Ang dali lang. Okay? Ito ang pangalan ng bawat isa. Kung papansinin mo, pare-pareho lang ng shape o dalawang black, tatlong black, dalawang black, tatlong black, dalawang black, tatlong black, dalawang black, tatlong black. Umuulit-ulit lang siya. Okay? This one, kung papansinin mo, ang tawag dito sa dalawang black, tatlong black, isang set yan. Ang tawag nila dyan ay first octave. Ito naman, pag tinaas mo, second octave. Pag tinaas mo, third octave yan, fourth hanggang fifth octave. Ngayon, so mag-focus tayo since pare-pareho naman yan. Ang pangalan nito, C. Yung dalawang black, yung kaliwa, ang pangalan yan ay C. Yung dalawang black naman dito sa third octave, ang pangalan yan C lang din, yung dito sa kaliwa. So, ibig sabihin, pare-pareho pala ng pangalan dyan. Ngayon, so magpo-focus tayo dito sa gitna para matutunan natin yung pangalan. Ngayon, kung papansinin mo, dalawang black, tatlong black, sa dalawang black, tatlong black. Tama? So, ito ay mga sharp or flats. Mamaya, later on, i-discuss natin ito. Pero dito muna tayo sa basic, yung reading ng notes kung tawagin. Okay?
ito, dalawang block, kung papansinin mo, dito sa dalawang block, pag bumaba ka dyan, dalawang block, yung unang block, pagbaba mo dyan, ang tawag dyan ay C. Ngayon, yan ay C. Ngayon, tataas ka, A, B, C, D lang yan. Pataas yan, alphabet, C. Pag tumaas ka, D. Pag tumaas ka ulit, E. Sabi ko nga, A, B, C, D. Yun nga lang, mag-uumpis siya sa C. C, D, E, F, G, A, B. Oh, walang H? Yes. Sa music, walang H. Hanggang G lang. So, nag-start ka sa C, D, E, F, G. Dahil walang H, babalik ka sa una, which is A, B, C. Tingnan mo. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, dalawang block. Ano yung dalawang block sa baba niya? C. Tama? You're right. C yan. Ngayon, kung itutuloy ulit natin, C, D, E, F, G, A, B, C. Tingnan mo to, dalawang block ulit. Baba niya, C. Tama? Diba? Sabi ko sa'yo, kahit ulitin mo hanggang dito sa dulo, pareho pa rin. Yung dalawang block sa baba niya, C pa rin yan. Okay? C, D, E, F, G, A, B, C. D, E, F, G, A, B, C. Tama? Ngayon, kung papansinin mo yung mga chords, kapag titingnan ka, minsan atat na atat ka, gusto mo kaagad tumugtong, ano kaya yung chords nito? Man, kapag titignan mo, for example, yung perfect, pag titignan mo yun, makikita mo dun sa ultimate guitar, puro letters of alphabet yung pinupoint out doon. Ibig sabihin nun, ang tawag kasi doon, chords. Okay? So, para maintindihan mo yung chords, kailangan mo muna itong maintindihan. Kasi ito yung basic. Later on, ma-appreciate mo lalo ito kapag nag-progress tayo. So, ngayon, ang assignment ko muna sa inyo ay kailangan mong pangalanan. For example, dito, sa tatlong block, okay, sa baba niya, F. Yun yung gagawa ka ng shortcut, parang mnemonics yan eh. Diba? No, kapag nagre-review ka, magsiset ka ng mnemonics para madali mong matandaan. Pero ito yung cue mo. Pag dalawang block, yung baba niya C. Pag tatlong block, yung baba niya F. At pataas lang, dahil walang H, babalik ka sa A. Tatlong block, baba niya F. So, F, G, dahil walang H, A, B, dalawang block, baba niya sa kaliwa, which is C. Tama? Yan. Very good. So, ngayon, natutunan mo na. Ngayon, may challenge tayo. Kailangan mong ipikit ang iyong mata. Pipiring ka talaga. Yan ang ginawa ko din noon. Pipiringan mo ang iyong mata. Then later on, ituturo mo bigla. Parang ganito. Pipiring ka, then turo ganun. Ano yun? Sasabihin mo kung ano yun. E. Then pipiring ka ulit. Then, ano yun? G. Pagbukas mo ng mata mo, kailangan banggitin mo. Pipiring ka ulit, then ituturo mo. Ano yun? Yung tinuro mo, kailangan mong banggitin. Nang mabilis, G. Pipiring ka ulit, ituturo mo. Kailangan buksan ng mata. At sasabihin mo, B. Ganon. So parang ikaw ngayon, bibigyan ko kayo ng exam.